Mga krimen na nangyari mismo sa araw ng Valentine's Day. Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Ang araw ng mga puso mga kaibigan ay isa sa mga espesyal na araw na nisi-celebrate tuwing ika-14 na araw ng Pebrero kung saan ang mga magkasintahan at mga mag-asawa at mga magkakaibigan ay nagpapahayag ng kani-kanilang pagmamahal sa iba't ibang uri ng pamamaraan. Ngunit ayon sa mga pag-aaral na isinagawa noong year 2014, sinabi dito na mas tumataas ang mga kaso ng paghihiwalay ng mag-asawa at mga magkasintahan at pagkasira ng ibang mga relasyon ng mga magkakaibigan tuwing sumasapit ang buwan ng Pebrero. Ayon sa mga nakaraang reports, may mga krimen din ng pagpatay na naganap mismo sa araw ng mga puso, at ang selos, at matinding emosyon ang isa sa mga naging basis kung bakit may mga individual na nakagawa ng krimen sa mismong araw din na ito. At ito ang ilan sa mga krimen na naganap noong mismong araw ng Valentine's Day. Number 1, ang kaso ni Oscar Pistorius. Si Oscar Pistorius ay isang amputee runner na sumabak sa ilang Paralympics at 2012 Summer Olympics, ngunit naging laman ito ng balita nang barilin niya ang kanyang modelong girlfriend sa South Africa noong February 14, year 2013. Nasa banyo si Reeve Steenkamp noon sa mismong bahay ni Oscar nang magpaputok siya ng 4 na putok sa nakalock na pinto na siyang mabilis na ikinamatay ng kanyang kasintahan. Ayon kay Oscar, napagkamalan niya itong isang intruder na gustong pumasok sa kanyang bahay, ngunit mali pala ang kanyang hinala. At ang kanyang mga naging aksyon na nagawa sa kanyang kasintahan ay hindi na niya kaya pang maibalik. Gayunpaman, si Oscar ay napatunayan na nagkasala sa krimen ng culpable homicide at nasintensyahan ng 5 to 13 years na pagkabilanggo. Pangalawa, ang kaso ni Chana Notis. Si Chana Notis ay isang mag-aaral at malapit nang magtapos ng kanyang master's degree sa University of Hartford nang saksakin siya ng kanyang ex na si James Carter ng kutsilyo ng 18 beses. Bago pumanaw si Chana, ito ang mga nangyari. Tinapos ni Chana ang relasyon niya kay James Carter, ngunit itong si Carter ay ayaw siyang tigilan, kaya ang mga magulang ni Chana ay nagpalagay ng mga surveillance camera sa labas ng kanilang bahay upang matignan at masubaybayan ang seguridad ng kanilang anak. Ngunit ang kanyang ex ay mapilit at palagi siyang ginugulo. At noong year 2009 sa mismong araw din ng Valentine's Day, nakuhaan ng surveillance camera ang nauwi pagtakbo ni Chana palayo sa kanyang ex-boyfriend. Ayon sa mga reports, nakunan din ng audio ng kamera ang mga huling pagtatalo ni Chana at ng kanyang ex na nauwi sa krimen ng pagpatay. Nagawa pa ni Chana na tumawag sa 911, ngunit hindi na din ito nagawa pang makahingi ng tulong dahil sa dami ng natamo nitong saksak mula sa kanyang ex na si James Carter. Matapos ang krimen, si James Carter ay nasentensyahan ng 60 taon na pagkakabilanggo. Pangatlo, ang kaso naman ni Shia LaBeouf. Si Shia ay isang American actor na sinabi niya noon na ginahasa daw siya ng isang babae na kanyang tagahanga noong year 2014 sa mismong araw ng Valentine's Day. Sinabi ni LaBeouf na hinubaran siya ng isang babae, hinagupit at pagkatapos ay ginahasa siya habang nasa harap ang kanya nooy hindi pinangalan ng girlfriend, at nandun din ang boyfriend ng babae na gumagahasa sa kanya na naghihintay na matapos ang panghahalay. Ayon sa kanyang mga statement, walang kahit na sino ang makapag-validate ng kanyang mga sinabi. Ngunit kung ano man ang totoong nangyari sa kanya noong mga araw na iyon, ay tanging siya lamang ang nakakaalam. Pang-apat, ang kaso ni Keri Reed. Noong year 2012, may isang babae nooy nagngangalang Keri Reed ang nagninit-nit sa galit dahil ang kanyang kasintahan na si Henry Brown ay walang naiuwing regalo para sa kanya noong mismong araw ng mga puso. Sa sobrang galit ng babae, ay nagawa niyang kalmutin at saktan ang kanyang kinakasama, at sa sobrang takot ni Henry Brown, ay tumakbo ito sa banyo at naglock ng pinto, habang si Keri naman ay kumuha ng patalim sa kusina, at sumigaw ng hihiwain niya ang kinakasama. At mabilis na lumapit si Keri sa pintuan ng banyo kung saan nandoon nagtatago ang kanyang partner, at patuloy nitong sinasaksak ang pintuan gamit ang patalim, at sa sobrang takot nga, si Henry Brown ay tumawag at nakipag-ugnayan sa 911, at doon ngay madaling inaresto si Keri na kanyang live-in partner, at na-charge ng aggravate menacing, na ang katumbas naman dito sa Pilipinas ay grave coercion. Panglima, Nathan Lloyd Holt. Ang krimen na ito ay nangyari sa lugar ng Illinois nang binaril ni Nathan Lloyd Holt ang kanyang asawa na si Denise sa tahanan ng kanyang mga magulang noong araw ng mga puso taong 2013. Ayon sa mga reports, nagawang patayin ni Nathan Lloyd Holt ang kanyang asawa para makasama na niya ang kanyang 21-year-old na kalaguyo na si Ana Dobole.
Matapos ang krimen na ginawa ni Nathan, siya ay sinentensyahan ng 80 taon sa bilangguan ng dahil sa crime of passion. Pang-anim ay si Cassie Turton. Si Cassie Turton, mga kaibigan, ay isang 26 years old na babae, at noong mga panahong siya ay nagdadalang tao, ay nalaman din niya na mayroon siyang malubhang karamdaman na maaaring makaapekto sa kanyang pagbubuntis. Ang kanyang boyfriend noon na si Michael Fish ay hiniling sa kanya na magpalaglag, ngunit ito ay tinutulan ni Cassie. Matapos ng tagpong iyon, si Michael ay nakipaghiwalay kay Cassie sa araw ng Valentine's Day taong 2014. Si Cassie ay sobrang nabalisa sa mga nangyari sa kanya, at habang nagbubuntis ito, ay naisipan niya na uminom ng sobrang doses ng mga gamot at sinugatan ang kanyang pulso, at ipinadala niya ang mga larawan nito sa kanyang dating kasintahan. Nang ma-receive nito ng kanyang ex, ay mabilis itong nakipag-ugnayan sa nanay ni Cassie, at mabilis itong pumunta sa apartment kung saan nandoon ang nauiwala ng buhay na katawan nito. Nagawa pa naman nila itong isugod sa ospital, pero ang buhay ni Cassie ay hindi na naisalba. And last but not the least, Stacy Shope. Noong year 2010, sa mismong araw ng Valentine's Day, may isang babae noon ang nagplano na makipag-date noon sana sa kanyang ikalimang asawa na nagngangalang Richard Shope. Ngunit lingid sa kaalaman ng kanyang asawa na si Richard, ang date pala na ito ay isang lihim na plano para patayin siya. Nag-hired ng hitman si Stacy para patayin ang kanyang asawa sa mismong araw ng Valentine's Day. Ayon sa mga nakaraang reports, ang motibo ng pagpapapatay sa kanyang asawa na si Richard ay dahil gusto nitong makuha ang mahigit $500,000 na life insurance nito. Ngunit ayon naman sa mga salaysay ni Stacy, sinabi niyang ang kanyang asawa na si Richard Shope ay pinaniniwalaan niyang pinagsamantalahan at inabuso ang kanila nooy 14 years old na anak. Sinabi niyang bumalik sa kanyang alaala na minsan ay inabuso din siya noong siya ay bata pa. Si Stacy Shope ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong bilang mastermind ng krimen sa pagpapapatay sa kanyang asawa, ganon din ang hitman at ang isa pa nilang kasabwat sa krimen. Minsan talaga, dumadating tayo sa mga panahong hindi natin mapaglabanan ang ating mga emosyon, kung kaya't nakagagawa tayo ng mga bagay na hindi natin inaakalang magagawa natin sa ating kapwa. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay pwede nating gamiting depensa ang ating mga emosyon. Mas mabuti pa din na matutunan natin na maging mapagpatawad habang hindi pa umaabot ang isang problema sa isang malala at grabe na pangyayari. Sa palagay nyo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo tungkol sa video na ito? Comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at opinyon tungkol dito. At siguro mga kaibigan, ay dito na muna matatapos ang ating video, at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Kung oo, ay maraming salamat sa'yo. At kung mahilig ka din sa mga kakaibang mga usapin, kababalaghan, at iba pang mga pangyayari na katulad nito, ay inaanyayahan muli kita na mag-subscribe dito sa aking channel upang ma-notify kita sa tuwing may bago akong uploads. So hanggang dito na lang muna mga kaibigan, at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless, at hanggang sa muli.